Bombo, para sa ating Bombo News analysis, ito may kaugnayan po sa mabagal na implementasyon ng fuel subsidy program at panawagan para sa mas maayos at mas sistematikong pamahagi ng tulong sa sektor ng transportasyon sa pamagitan ng pag-overhaul ng POV driver database. Yatid yan ni Bombo Kervin Gamad. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at hirap na dinaranas ng sektor ng transportasyon, muling lumilitaw ang tanong kung gaano ka-epektibo ang mga programang inilalaan ng pamahalaan upang maibsan ang pasanin sa mga tsuper at operator. Sa halip na agarang ginhawa, ang mabagal na distribusyon ng fuel subsidy ang nagiging sentro ng panibagang frustration. Ang panawagan ni Senator Win Gatchalian para sa agarang pag-overhaul sa listahan ng mga POV driver at pagbuo ng centralized at automated database ay hindi lamang usapin ng teknikal na reforma, kundi isang matagal nang kailangang hakbang upang ayusin ang sistemang nagiging hadlang sa mabilis at patas na distribusyon ng fuel subsidy. Sa kabila ng malalaking pondo at ambisyosong target na higit 1.4 million na benepisyaryo, nakababahala ang mabagal na implementasyon ng programa. Kung sa loob ng mahabang panahon ay kulang pa rin sa kalahati ng target ang nakatatanggap ng ayuda, malinaw na may seryosong problema sa listahan, verifikasyon at koordinasyon ng mga ahensya tulad ng DOTR at LTFRB. Hindi bago ang ganitong suliranin sa mga programang pang-ayuda sa sektor ng transportasyon. Paulit-ulit nang lumilitaw ang parehong issue. Sira o lumang database, mabagal na proseso at hindi malinaw na sistema ng validation. Ang resulta, ang mga tunay na nangangailangan, lalo na ang mga driver na araw-araw umaasa sa pasada, ang nahuhuli sa benepisyo. Ang mungkahing digitalization at centralization ng database ay hindi dapat ipagpaliban. Sa panahon ng mabilis na teknolohiya, hindi katanggap-tanggap na nakasalalay pa rin sa mabagal at hiwa-hiwalay na papel at manual encoding ang distribusyon ng ayuda. Ang inefficiency ay hindi lamang usapin ng bureaucracia. Ito ay direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga tsuper. Gayunman, mahalaga ring tiyakin na ang anumang bagong sistema ay hindi lamang mabilis, kundi maayos, ligtas at may proteksyon sa datos ng mga benepisyaryo. Ang digital transformation ay dapat sabayan ng malinaw na safeguards at accountability upang maiwasan ang panibagong problema. Sa huli, ang fuel subsidy ay hindi dapat manatiling numero sa ulat ng accomplishment rate. Ito ay dapat maging tunay na tulong na nararamdaman ng mga tsuper sa araw-araw nilang pamamasada. Kung magpapatuloy ang mabagal at pira-pirasong sistema, hindi lamang programa ang nabibigo, kundi pati na ang tiwala ng sektor ng transportasyon sa gobyerno. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad, Basta Radyo. Bombo!